Naisip mo ba kung ano ang pakiramdam na mabuhay sa isang maliit at isolated na village kung saan kilala ng lahat ang isa't isa at para bang happy at peaceful? Yan ang setting ng Higurashi When They Cry, isang murder mystery, psychological horror, supernatural horror series na ginawa ng 07th Expansion. Pero huwag kang magpapadala sa idyllic scenery dahil may mali sa nayong ito at malalaman mo kung ano yun sa videong ito. Ang Higurashi When They Cry ay kwento ni Keiichi, isang batang lalaki na tumira sa nayon ng Hinamizawa noong 1983. Doon, nakipagkaibigan siya sa 4 na babae, sina Rena Ryugu, Mion Sonozaki, Satoko Hojo at Rika Furude, na inimbita siya na sumali sa club nila pagkatapos ng klase kung saan sila naglalaro ng ibang games at pranks. Masaya si Keiichi sa bagong buhay niya sa Hinamizawa hanggang nalaman niya ang madilim na history at secrets ng nayon. Taon-taon sa gabi ng Watanagashi Festival, isang ritual ang ginagawa para kay Oyashiro-sama, ang local god nila kung saan may namamatay at may nawawala. Sa tingin ng mga tao doon, ito ay sumpa ni Oyashiro-sama at na sino man na mag-a-attempt na umalis sa nayon o ibunyag ang sikreto nila ay mapaparusahan. Narealize ni Keiichi na hindi sila ligtas mula sa sumpa na yun at na baka kasali sila sa isang conspiracy na mas malaki pa sa imagination nila. Ang pangunahing tema ng Higurashi When They Cry ay ang misteryo ng Hinamizawa Syndrome, isang kakaibang sakit na nagdudulot ng paranoia, karahasan at kaguluhan sa mga taga-nayon. Ang sakit na ito ang susi sa pag-unawa sa mga pangyayari at mga tauhan ng serye, pati na rin ang pinagmulan ng takot at tensyon. Sa videong ito, ipapaliwanag ko kung ano ang Hinamizawa Syndrome, paano ito nakakaapekto sa mga character at sa kwento, at anong meaning ito sa series. Ang topic na ito ay nirequest ni Yuji Kazami 2051. Kaya kung may gusto kayong anime na i-cover dito sa channel, paki-comment na lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. So, ano nga ba ang Hinamizawa Syndrome? At paano ito gumagana? Ayon sa series, ang Hinamizawa Syndrome ay isang fictional parasitic infection na gawa ng isang unknown na microorganism na naninirahan naman sa Hinamizawa. Pwedeng makapasok ang microorganism na ito sa katawan ng tao sa iba't ibang paraan, tulad ng paghinga, pag-inom ng tubig, kapag kumain o kahit na makagat lang ng isang insekto. Kapag nasa loob na, ang microorganism ay naglalakbay sa utak at kumakapit sa mga nerve cell na bumubuo naman ng isang symbiotic relationship sa host nito. Pero ang symbiosis na ito ay hindi laging stable at pwedeng magambala ng ilang mga factors. Ang pinaka-common factor ay ang paglipat sa Hinamizawa na nagkukos sa microorganism na mag-panic at mag-release ng mga toxin na nakakaapekto naman sa mental state ng host. Another factor ay ang pagtama ng mataas na levels ng stress, fear, anger o iba pang negative emotions na pwede ring mag-trigger ng pag-release ng mga toxin. Ang mga toxin na to ay nagkukos sa host na mag-develop ng iba't ibang mga symptoms at effects, depende yan sa stage ng infection. Ang infection ay mayroong 5 stages. Bawat isa ay may iba't ibang katangian at kahihinatnan. Sa stage 1, ang host ay walang sintomas at clueless sila sa infection. Ang microorganism ay dormant at harmless. Sa stage 2 naman, ang host ay nagkakaroon ng mild anxiety at paranoia, especially sa mga outsider o mga taong nagbabanta sa samahan nila sa Hinamizawa. Sa stage 3, ang host ay nagiging mas paranoid at distrustful na sa iba at baka mag-hallucinate na o maging delusional. Ang microorganism ay moderately active at nasa defensive state. Sa stage 4, ang host ay nawawalan ng control sa impulses at emotions nila at maaring gumawa ng karahasan o maging irrational. Ang microorganism ay highly active at nasa aggressive state. Sa stage 5, ang pinakahuling stage, ang host ay makakaramdam ng matinding pangangati sa kanilang lalamunan at maaring kamutin ang kanilang balat hanggang ito ay dumugo o hanggang sila ay mamatay.
ang microorganism ay extremely active at nasa desperate state. Ang kwento at origin ng Hinamizawa Syndrome ay misteryoso pa rin. Ang sakit na ito ay nadiskubre ng isang team ng mga researcher ni Dr. Kyosuke Iri na sinusuportahan naman ng isang secret organization na Tokyo ang pangalan. Si Dr. Iri ay curious sa Hinamizawa Syndrome dahil sa mga pwede nitong gawin sa bioweapons at mind control. Nalaman din niya na ang Hinamizawa Syndrome ay konektado sa mga kwento at rituals ng Hinamizawa gaya ng curse ni Oyashiro-sama, ang Watanagashi Festival at ang Onigafuchi Swamp. Ngayong alam na natin kung ano ang Hinamizawa Syndrome, tignan natin kung papaano ito nakakaapekto sa mga karakter at sa kwento ng Higurashi Wendai Karai. As expected, ang Hinamizawa Syndrome ay may major role sa plot development at conflict ng series kasi itong cause ng madaming pagpatay, pagkawala at trahedya na nangyayari sa Hinamizawa. Ang series ay divided sa mga arc. Bawat isa ay may iba't ibang perspective at outcome, pero lahat naman sila ay connected sa pamamagitan ng common thread ng Hinamizawa Syndrome. Sa bawat arc, nakikita natin kung papaanong nakakaapekto ang Hinamizawa Syndrome sa behavior, personality at relationships ng mga main characters, lalo na si Keiichi at ang mga kaibigan niya na infected o affected nito sa iba't ibang paraan. Halimbawa, sa Onikakushi Hen, Spirited Away by the Demon chapter, naging paranoid at mapagduda itong si Keiichi sa kanyang mga kaibigan matapos niyang malaman ang tungkol sa sumpa. Tapos nalaman niya sa huli na wala pala silang kasalanan at siya ay naghahalucinate lamang. Sa Watanagashi Hen, Cotton Drifting chapter at Miyakashi Hen, Eye-Opening chapter, nakita natin kung papaanong si Shion ay na-inlove kay Satoshi na nawala matapos mahawa ng Hinamizawa Syndrome at kung papaano siya nabaliw. Sa Tatarigoshi Hen, Cursed Killing chapter, pinanood natin kung papaanong si Satoko ay na-abuse ng kanyang tito na nagbalik sa Hinamizawa matapos mahawa ng Hinamizawa Syndrome at kung papaanong si Keiichi ay nagtangkang iligtas siya. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung papaanong ang Hinamizawa Syndrome ay nagbibigay ng suspense, horror at mystery sa series. Kasi ito ay nagpapaisip sa mga viewers sa reality, reliability at sanity ng mga nakikita at naririnig nila. Ang series ay gumagamit pa ng isang non-linear narrative structure na kada arc ay nagbibigay ng bago at iba't ibang info at clues tungkol sa sakit at ang origin nito. Pero may bago at different questions at contradictions din. Ang mga tao ay challenge na isolve ang puzzle at malaman ang katotohanan sa likod ng Hinamizawa Syndrome at ang mga kahihinatnan nito. Alamin natin kung ano ang kahalagahan ng Hinamizawa Syndrome sa series at anong mga themes at messages na kinukonvey nito. Ang Hinamizawa Syndrome ay hindi lang isang plot device o isang source ng horror, pero isa rin itong simbolo ng iba't ibang aspects ng nature at society ng tao na sinisiyasat ng series, tulad ng tiwala, pagkakaibigan, katapatan, pagtataksil, takot, kahibangan, karahasan, tadhana at pag-asa. Isa sa mga main theme ng serye ay ang tiwala at kung papaano ito masira o mapanatili sa harap ng Hinamizawa Syndrome. Pinapakita ng series kung papaano nag-struggle ang mga character na magtiwala sa bawat isa at sa sarili nila kapag sila ay nahawa o naapektuhan ng sakit at kung papaanong nakakaapekto ang mga aksyon at desisyon nila sa level of trust nila. Halimbawa, sa Onikakushi Hen, nawala ng tiwala si Keiichi kay Rena at Mion nang isipin niya na may tinatago ito sa kanya at naging paranoid siya at galit sa kanila. In contrast, sa Minagoroshi Hen, ang Massacre chapter, na-overcome ni Keiichi ang paranoia niya at nagtiwala siya sa mga kaibigan niya at pinamunuan niya sila na lumaban laban sa conspiracy na nasa likod ng Hinamizawa Syndrome. Another theme ng series ay ang friendship at kung paano ito pwedeng maging source ng strength o weakness sa harap ng Hinamizawa Syndrome. Ipinapakita kasi ng serye kung paano ang mga tauhan ay umaasa sa isa't isa at bumubuo ng mga bonds ng pagkakaibigan na tumutulong sa kanila na makayanan ang mga kababalaghan ng Hinamizawa Syndrome at kung papaanong ang kanilang pagkakaibigan ay masusubok o masisira ng Hinamizawa Syndrome. Halimbawa dito ay sa Watanagashi Hen at Miyakashi Hen. Ang pagkakaibigan ni Shion kay Satoshi ang nagtulak sa kanya sa kahibangan at pagpatay nung nawala siya dahil sa Hinamizawa Syndrome. On the other side, sa Matsuribayashi Hen,
festival accompanying chapter. Ang friendship ni Rika kay Hanyu ang nagbigay sa kanya ng lakas na makawala sa cycle ng Hinamizawa Syndrome at magkaroon ng isang happy ending. Ang iba pang theme ng Hinamizawa Syndrome sa series ay ang theme ng loyalty at betrayal, fear at madness, violence at peace, faith at hope. Ini-examine ng series kung papaano ang mga theme na ito ay connected at naapektuhan ng Hinamizawa Syndrome at kung papaano nila naapektuhan ang mga karakter at ang kwento. Ang series ay nagko-compare at nagko-contrast din sa Hinamizawa Syndrome sa iba pang similar na mga concept o events sa fiction o reality, kaya ng zombies, vampires, werewolves, rabies o mass hysteria. Ang mga comparison na to ay nagpapakita ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng Hinamizawa Syndrome at ng mga konsepto o pangyayari na ito at kung papaano nila pinapakita ang iba't ibang aspeto ng kalikasan at lipunan ng tao. In conclusion, ang Hinamizawa Syndrome ay isang multifaceted symbol na nagko-contribute sa overall meaning at impact ng series, tsaka sa appeal at popularity nito sa mga fan at sa mga kritik. Hindi lang to isang disease na nagdudulot ng takot at misteryo, kundi isa ring metaphor na nag-express ng different themes at messages na nakaka-relate naman sa mga viewers. Nakita natin kung papaano ang Higurashi When They Cry ay isang series na nagre-revolve sa mystery ng Hinamizawa Syndrome, isang fictional parasitic infection na nagkakos ng paranoia, violence at madness sa mga villager ng Hinamizawa. Ang Hinamizawa Syndrome ay hindi lang isang sakit na nagpapabaliw sa mga tao na nagiging dahilan ng pagpatay nito. Pero hindi lang yan, ang sakit ay nagpapabaliw at nagpapa-inlove din sa mga tao. Ito ay isang sakit na nagpapakita ng pinakamaganda at pinakamasama ng nature ng tao at ang potensyal para sa change at growth. Ito ay sakit na nagpapaisip sa atin. Ano ang gagawin natin kung tayo ay nahawa ng Hinamizawa Syndrome? Paano tayo magre-react? Paano tayo makaka-adapt? Paano tayo makaka-survive? At ang pinaka-importante, paano tayo mabubuhay? Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung di mo pa nagagawa. At kung meron kang ibang anime na gusto mong i-cover dito sa channel kagaya nito na isang request ng viewer, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.